Sa gitna ng madilim na gabi noong 3 ng Agosto, sa isang lihim na base militar sa kanlurang Ukraine, mabilis na gumalaw ang mga anino sa ilalim ng mahinang ilaw ng mga infrared na bombilya. Ang mga sundalo mula sa Alpha Drut ng Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine, isang piling unit na sinanay para sa mga espesyal na operasyon, ay naghahanda para sa isang misyon na maaaring magbago ng takbo ng labanan. Sa loob ng maingat na nakakubli na mga tolda, maingat na sinuri ng mga teknisyan ang bawat bahagi ng mga drone na UJ-26 Bomber, mga compact ngunit nakakamatay na makina na nilagyan ng mga tumpak na warhead at advanced na sistema ng nabigasyon. Ang bawat UJ-26 Bomber drone ay may mataas na kahusayan na electric motor na nagbibigay daan sa halos walang ingay na operasyon na may tuloy-tuloy na oras ng paglipad na hanggang 5 oras at matibay na resistensya sa electronic jamming salamat sa radar-absorbing composite shell nito. Ang kanilang target ay ang Saki Air Base, isang kuta ng Russia sa sinakop na Crimea na naglalaman ng mga jet fighter na Su-30SM at Su-24M at MR na pangunahing mga asset sa walang habas na pag-atake ng Russia sa Ukraine mula sa himpapawid. Ngayong gabi, layunin ng Ukraine na magdulot ng malaking dagok sa puso ng kapangyarihan ng Russia sa himpapawid. Ang pag-atake ay hindi lamang tungkol sa pagwasak ng mga eroplano, kundi pati na rin sa pagpapadala ng malinaw na mensahe. Walang teritoryong kontrolado ng Russia ang hindi maabot ng Kyiv. Ito ang kwento ng maingat na paghanda, matapang na pagpapatupad at mga kapanapanabik na pangyayari ng operasyong tinawag sa loob-loob na Night Strike. Ang Operasyon Night Strike ay hindi isang biglang plano. Nagmula ito sa mga buwan ng pangangalap ng impormasyon, pagsusuri ng satellite data at matapang na reconnaissance ng Defense Intelligence Agency ng Ukraine. Ang Saki Air Base, malapit sa Novofedorivka sa Crimea, ay isa sa pinakamahalagang pasilidad ng himpapawid ng Russia sa rehiyon ng Black Sea. Bago ang 2014, ito ay base ng hukbong himpapawid ng Ukraine. Ngunit pagkatapos ng aneksasyon ng Russia sa Crimea, ito ay naging punong tanggapan ng ika-43 Fighter Aviation Regiment ng Russia sa ilalim ng Aerospace Forces. Ang base ay regular na nagpapakalat ng mga multi-role na Su-30SM fighters na nilagyan ng N011M bars radar na kayang makakita ng mga target sa layong 4,687 kilometro at nagdadala ng R-77 air-to-air missiles na may saklaw na 109 kilometro o KH-31P anti-ship missiles na umaabot sa 3 beses at kalahati ang bilis ng tunog. Bukod dito, ang mga supersonic na Su-24M/MR bombers na armado ng KAB-500S guided bombs na tumpak sa loob ng 5 metrong radius at KH-31A/KH-31P anti-ship missiles na may saklaw na 73 hanggang 109 kilometro ay madalas na nag-ooperate mula sa Saki. Ang mga eroplanong ito ay nagsagawa ng daan-daang pag-atake sa infrastruktura at puwersa ng Ukraine mula noong 2022. Kinonpirma ng intelligence ng Ukraine na ang Saki ay hindi lamang isang airbase kundi pati na rin isang logistics hub na nag-iimbak ng malaking stockpile ng mga munisyon ng abyasyon, kabilang ang KAB-500S bombs, Ka-31 missiles at R-27ER air-to-air missiles na may saklaw na 138 kilometro. Ang matagumpay na pag-atake sa stockpile na ito ay hindi lamang sisira sa mga armas kundi magdudulot din ng pangalawang pinsala sa mga kalapit na eroplano.
Gayunpaman, ang Saki ay binabantayan ng isang matinding air defense network kabilang ang S-400 Triumph system na may 92 N6E Gravestone radar na may saklaw ng pag-scan na 6,200 at 66 na kilometro at target lock sa 4,687 kilometro. Pantsir S-1 systems na may 57 E-6 missiles na umaabot sa 3 beses ang bilis ng tunog na may saklaw na 12 kilometro at intercept altitude na 14 na kilometro. At Tor M2 units na may 9 M338 missiles na may saklaw na 11 kilometro at oras ng reaksyon na 8 segundo. Ang mga passive sensor tulad ng Kolchuga acoustic system ay maaaring makakita ng mga makina ng drone sa layong 31 kilometro na ginagawang lubhang mapanganib ang anumang pag-atake. Isang naunang pag-atake noong Hulyo 2025 na isinagawa ng GUR ay nagpahina sa depensa ng Saki. Isang squadron ng UJ-26 Bomber drones ang sumira sa isang Pantsir S-1 system at nagdulot ng pinsala sa isang 55 ZH-6M Nebo M radar na lumikha ng puwang sa defense network. Ang datos mula sa pag-ataking iyon, kasama ng satellite imagery mula sa isang OSINT analyst sa Dnipro, ay nagpakita na ang Russia ay nagtayo ng mga bagong reinforced concrete hangars noong Hunyo upang protektahan ang mga eroplano. Gayunpaman, ang munition stockpile ay nanatili sa isang bukas na lugar na madaling atakihin. Ipinakita rin ng satellite imagery na naglagay ang Russia ng karagdagang 96L6E radar upang palitan ang nasirang Nebo M, ngunit ito ay may limitadong saklaw sa ibaba ng 101 metro na nagbigay ng pagkakataon para sa mga drone na mababa ang lipad. Sa buong Hulyo, nagtulungan ng malapit ang SSU at GUR units. Ang Alpha Group na may karanasan sa sabotage at precision strikes ay inatasan sa detalyadong pagpaplano. Inoptimize ng mga drone technician ang UJ-26 Bomber, isang Ukrainian-made suicide drone na may timbang na 150 kilo na may saklaw na 900 kilometro, pinakamataas na bilis na 200 kilometro bawat oras at 120 kilong high-explosive fragmentation warhead. Ang mga drone ay nilagyan ng inertial navigation system gamit ang laser ring gyros na may katumpakan na 100 bahagi ng 1 degree bawat oras at isang uncooled infrared seeker na nagbibigay daan sa mga pag-atake na may margin of error na mas mababa sa 3 metro kahit sa mga kondisyong hinadlangan ang GPS. Upang kontrahin ang Kolchuga, ang mga drone ay may mga engine muffler na binabawasan ang ingay sa ibaba ng 30 decibel sa layong 101 metro. Ang pinahusay na radar-absorbing coating ay nagpababa ng kanilang radar cross-section sa 100 bahagi ng 1 square meter na ginagawang halos hindi nakikita ng 92 N6E radar sa mababang altitude. Ang plano ng pag-atake ay nakasalalay sa 3 yugto: pag-neutralize ng air defenses, pag-atake sa munitions depot at pag-maximize ng pinsala sa mga eroplano. Hinati ng Alpha Group ang drone fleet sa 3 koponan. Koponan 1 na may 6 na drone ay nag-target sa munitions depot. Koponan 2 na may 4 na drone ay umatake sa lugar ng mga eroplano at koponan 3 na may 2 drone ay nagsilbi bilang mga decoy upang magpaputok ng radar ng Russia. Ang bawat drone ay na-program ng kakaibang flight path gamit ang maburol na lupain at mga blind spot ng radar na natukoy sa pamamagitan ng electronic reconnaissance.
Ang mga blind spot na ito ay na-map gamit ang mga nakuhang at na-reprogram na Russian Orlan-10 drones na nagbigay ng detalyadong datos sa mga puwang ng S-400 radar. Ang pag-atake ay itinakda para sa 1 oras ng madaling araw noong ika-4 ng Agosto kapag ang kadiliman at mga pahinga ng piloto ay naglilimita sa visibility ng Russia. Sa 10 oras ng gabi noong ika-3 ng Agosto, sa isang pansamantalang base malapit sa Kherson, natapos ng mga teknisyan ang panghuling pagsusuri. 12 UJ-26 Bomber drones ang nakahanay sa dilim. Bawat isa ay may 20 kilong warhead na naprogram na sumabog sa impact o sa pinakamainam na taas na 3 metro upang ma-maximize ang fragmentation. Ang mga warhead ay gumamit ng advanced electronic fuses na maaaring i-adjust mula 5,000 bahagi ng 1 segundo hanggang 100 bahagi ng 1 segundo na nag-o-optimize ng pinsala laban sa mga matitigas na target tulad ng munitions depot o mga eroplano. Sinuri ng mga teknisyan ang mga navigation system. Tinitiyak na ang bawat drone ay maaaring lumipat mula GPS patungo sa inertial navigation system kung nahadlangan. Ang control team na binubuo ng mga espesyalista ng SSU at GUR ay nagmonitor ng satellite at infrared data mula sa isang armored command vehicle. Isang Bayraktar TB2 reconnaissance drone na nilagyan ng MX-15D electro-optical sensor na may 1,080 pixel na resolution at 30 beses na optical zoom ay umikot sa 5,500 metro sa ibabaw ng Black Sea sa loob ng 4 na oras na nagbibigay ng real-time na imagery ng Saki. Ang utos ng pagpapakalat ay dumating sa 10:30 minuto ng gabi. 12 drone ang sunod-sunod na lumipad mula sa isang pansamantalang runway. Ang kanilang mga electric motor ay halos walang ingay na humalo sa simoy ng gabi. Ang mga koponan 1 at 2 ay lumipad sa 40 metrong altitude na yumakap sa timog na baybayin ng Ukraine gamit ang mga lambak at mababang burol bilang takip. Ang koponan 3 na gumaganap bilang mga decoy ay lumipad sa 1,001 metrong altitude na sadyang nagpapakita ng mga sinyal sa radar ng Russia. Ang koponan 3 ay nagdala ng mga spoofing device na gumagaya sa radar signature ng isang Su-27 fighter na nililinlang ang mga depensa ng Russia na asahan ang isang mas malaking pag-atake. Ang bawat drone ay sumunod sa mga komplikado at nagbabagong flight path upang maiwasan ang pag-target. Ang 6,266 na kilometrong paglalakbay mula sa paglunsad patungo sa Saki ay nangailangan ng 3 oras sa average na 180 kilometro bawat oras. Upang makatipid ng kuryente, bumagal sila sa 150 kilometro bawat oras sa ibabaw ng tubig ng Crimea, kung saan ang mga air defense ng Russia ay pinakaaktibo. Sa loob ng command vehicle, sinusubaybayan ni Colonel Oleksiy Volkov, ang komander ng Alpha Group, ang bawat drone sa pamamagitan ng satellite link. Alam niya na ang tagumpay ay nakasalalay sa pagiging lihim hanggang sa huling sandali. Ang mga drone ay naprogram upang samantalahin ang mga puwang ng radar na natukoy ng GUR noong Hulyo, partikular sa pagitan ng mga 92N6E Gravestone radar na may limitadong saklaw sa mababang altitude. Gumamit ang GUR ng real-time thermal maps mula sa isang European commercial satellite upang tukuyin ang mga depensa at munisyon ng Saki. Ang koponan 3 ay nag-activate ng mga simpleng jammer na nagpapalabas ng mga pekeng sinyal na gumagaya sa isang mas malaking air fleet upang guluhin ang radar ng Russia.
Nang tumawid ang mga drone sa hangganan ng Black Sea na 100 kilometro mula sa Crimea, nagsimulang mag-scan ang 55ZH-6M Nebo M radar ng Saki na kayang makakita ng mga target sa 6,266 na kilometro na tukoy nito ang koponan 3 sa 1,100 metrong altitude. Itinaas ng isang commander ng air defense ng Russia ang alerto at isang Panzer S-1 unit malapit sa Novofedorivka ay nag-activate ng kanyang 1RS-21E radar na nag-scan ng 360 degree sa 30 revolusyon bawat minuto, ngunit limitado ng interference ng lupain. Napansin ng radar ang koponan 3, ngunit ang kanilang radar-absorbing na disenyo ay nagpahina sa return signal na pumipigil sa pag-lock. Sa command vehicle, ngumiti si Volkov nang ibinunyag ng Panzer S-1 ang posisyon nito. Inutos niya sa koponang 3 na magsagawa ng matalim na pagliko patungong kanluran na nagpapalihis sa radar ng Russia mula sa mga koponan 1 at 2. Ang mga koponan 1 at 2 na lumilipad sa 40 metrong altitude ay pumasok sa kanlurang baybayin ng Crimea. Ang maburol na lupain na may makitid na mga lambak at bangin ay nagbigay ng perpektong takip. Ang mga drone ay lumipad sa isang baligtad na V-formation na may pagkata na 500 metro upang mabawasan ang sabay-sabay na pagkakakita. Sa 50 kilometro mula sa Saki, natukoy ng isang Russian Kolchuga sensor ang mahinang ingay ng electric motor ng koponan 1 na kayang suriin ang mga frequency mula 100 Hz hanggang 2,000 Hz. Natukoy nito ang makina, ngulit hindi natukoy ang eksaktong lokasyon dahil sa layo at interference ng hangin mula sa dagat. Naabot ng datos ang commander ng air defense ng Saki, ngunit dahil sa kakulangan ng tumpak na koordinasyon, nagpigil ang Russia ng paglunsad ng missile. Sa halip, isang Su-30SM patrol squadron na armado ng R-77 missiles at BARS radar ay nagmadaling umalis mula sa Saki upang maghanap ng mga target. Sa 31 kilometro mula sa Saki, isang Zu-23-2 anti-aircraft gun unit na may kambal na 23 mm na kanyon na bumabaril ng 2,000 bala bawat minuto ay na-activate laban sa mga target na mababa ang lipad. Gayunpaman, ang radar-absorbing coating at hindi regular na flight path ng mga UJ-26 drones ay umiwas sa Zu-23-2 na umaasa sa visual na pag-target sa dilim. Habang papalapit ang mga drone sa Saki, tumindi ang air defense grid ng Russia. Ang 92N6E Gravestone radar na nakaposisyon sa isang burol na 9 kilometro mula sa base ay nag-scan sa mataas na frequency. Saglit na natukoy ng radar ang koponan 1, ngunit sa 40 metrong altitude, ang mga drone ay nasa ibaba ng minimum scan angle nito. Isang mobile na Tor M2 unit na nakatago sa isang kagubatan malapit sa airfield ay nakakita ng galaw sa pamamagitan ng electro-optical sensor nito na sensitibo sa 1/10 bahagi ng 1 degree Celsius na pagkakaiba sa temperatura na nakakuha ng init ng electric motor ng mga drone. Ang commander ng Tor ay naglunsad ng 2 9M338 missiles, bawat isa ay 165 kilo, na umaabot sa 2.8 beses ang bilis ng tunog, na may proximity fuses na epektibo sa loob ng 7 metrong radius. Sa command vehicle, napansin ng isang technician ng GUR ang mga missile signature. Inutos niya sa koponan 1 na umiwas, bumaba sa 20 metrong altitude at zigzagging sa isang makitid na lambak. Ang mga AI algorithm sa control system ng mga drone ay nag-adjust ng kanilang mga landas gamit ang real-time terrain data. Ang mga Tor missiles na walang tuloy-tuloy na gabay ay nawala ang kanilang mga target habang nawala ang mga drone sa likod ng lupain.
Isa ang sumabog ng walang epekto sa himpapawid, ang isa pa ay tumama sa isang bangin na lumikha ng makulay na pagsabog. Ang pagkabigo ng Tor ay nag-udyok sa Russia na magpalit ng taktika. Isang Pantsir S-1 malapit sa munitions depot ay nag-activate ng kanyang radar na nag-lock sa lead drone ng Koponan Isa. Isang 57E6 missile na umaabot sa 3 beses ang bilis ng tunog ay inilunsad patungo dito. Ang drone operator na 6,266 na kilometro ang layo ay mabilis na tumugon na nag-activate ng infrared jamming system ng drone na naglabas ng mga high temperature flares sa 1,202 degrees Celsius. Ang mga flares ay lumikha ng mas malaking heat signature na nilinlang ang infrared seeker ng missile. Ang Pantsir missile ay lumihis, sumabog sa 50 metrong layo. Ang pagsabog ay nagdulot ng pinsala sa pakpak ng lead drone na nagdulot ng pag-crash nito sa isang bukirin 12 kilometro mula sa Saki. Ang Koponan Isa na ngayon ay 5 na lamang ang drone ay nagpatuloy. Habang papalapit ang Koponan Isa sa Saki, natanaw ng kanilang infrared seekers ang munitions depot. Ang depot na naglalaman ng daan-daang KAB-500S bombs at KH-31 missiles ay napalilibutan ng mga bakal na bakod at mga gwardya, ngunit walang konkretong takip. Ang mga drone ay na-program para sa sabay-sabay na pag-atake upang ma-maximize ang pinsala. Ang lead drone na may 20 kilong warhead na may na-program na fuse ay sumisid sa gitna ng depot sa 200 kilometro bawat oras. Ang smart fuse nito na gumagamit ng accelerometer ay natukoy ang impact sa isang bomb container at sumabog pagkatapos ng 100 bahagi ng 1 segundo na lumikha ng 30 metrong fragmentation blast. Ang unang pagsabog ay nag-udyok ng chain reaction. Ang mga KAB-500S bombs, bawat isa ay 500 kilo na may 195 kilong TNT warhead ay sumabog ng pangalawa na gumawa ng malaking fireball na lumamon sa depot. Umabot ang temperatura sa 2,011 degrees Celsius, natunaw ang mga steel container at sinira ang 12 tonelada ng munisyon. Ang mga debris na umaabot sa 2,000 metrong bawat sekundo ay kumalat sa 200 metrong radius na nagdulot ng pinsala sa mga kalapit na istruktura tulad ng pangalawang radar tower at mga logistics vehicle. Ang pressure wave ng pagsabog ay niyanig ang mga kalapit na hangar na naglaman ng mga Su-30SM at Su-24M/MR aircraft. Ang Koponan 2 na may 4 na drone ay sinamantala ang kaguluhan upang atakihin ang lugar ng mga eroplano. Isang Su-30SM na nilalagyan ng gasolina para sa takeoff ang pangunahing target. Ang lead drone ng Koponan 2 ay sumisid sa isang 45 degree na anggulo. Ang 20 kilong warhead nito ay sumabog sa itaas ng cockpit na nagwasak sa fuselage. Ang pagsabog ay nagdulot ng pinsala sa isa pang kalapit na Su-30SM na may mga fragment na tumusok sa mga pakpak at makina nito. Ang natitirang 3 drone ay nag-target sa mga Su-24M/MR aircraft sa mga bukas na hangar. Ang bawat isa ay nagdala ng fragmentation warhead na naprogram na sumabog sa 3 metrong taas na nagkakalat ng 5,000 steel fragments sa loob ng 25 metrong radius. 3 Su-24s, bawat isa ay 24 na metro ang haba at may timbang na 19,800 kilo ay nagdusa ng malaking pinsala. Ang isa ay nawala ang buntot at ang iba ay nagdusa ng mga butas na fuselage at electronics.
Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng mga tropang Ruso sa Saki na patumbahin ang natitirang mga drone gamit ang Cord 12.7mm na machine guns. Ngunit ang bilis at mababang altitude ng mga drone ay nagpabigo sa mga pagsisikap na ito. Ang ika-4 na drone mula sa Koponan 2 na tinamaan ng Cord fire ay nakumpleto pa rin ang misyon nito na bumagsak sa isang fuel truck malapit sa isang hangar na nagdulot ng pangalawang pagsabog na nagdulot ng pinsala sa isang mobile radar vehicle. Sa Saki, inutos ng base commander ang lockdown, ngunit malinaw ang pinsala. Ang munitions depot ay nawasak na may daan-daang tonelada ng armas na naging abo. Isang Su-30 SM na nagkakahalaga ng 2,750 milyong piso ay nawasak. Ang isa pa ay lampas sa maikling panahon ng pag-aayos. 3 Su-24M/MRs kahit hindi lubusang nawasak ay nangailangan ng mga buwan ng pag-aayos. Ang mga pangalawang pagsabog ay nagdurot ng pinsala sa infrastruktura, kabilang ang isang control tower at 2 fuel truck. Natapos ang Operasyon Night Strike sa 1 oras at 15 minuto ng madaling araw na may 12 drone na na-deploy, 10 ang nakakumpleto ng kanilang mga misyon. Walang personnel losses ang Ukraine, salamat sa paggamit ng mga suicide drone. Ang mga pagkalugi ng Russia ay kasama ang isang Su-30 SM na nagkakahalaga ng 2,750 milyong piso na nawasak, isang Su-30 SM at 3 Su-24M/MRs na napinsala na may tinatayang gasto sa pag-aayos na 1,100 hanggang 1,600 milyong piso at isang munitions depot na nagkakahalaga ng 10 milyon na nawasak. Isang mobile radar at 2 logistics vehicle ay nawasak din na nakagambala sa maintenance at komunikasyon ng Saki sa loob ng ilang araw. Critical, ang pag-atake ay nakagambala sa mga operasyon ng himpapawid ng Russia sa Crimea na nagbigay ng ginhawa sa mga front ng Ukraine sa loob ng mga linggo. Sa command vehicle, natanggap ni Colonel Volkov ang panghuling ulat mula sa Bayraktar TB2 na kinukumpirma ang pinsala sa pamamagitan ng infrared imagery. Inutos niya sa reconnaissance team na mag-withdraw. Ipinakita ng footage ng Bayraktar TB2 ang usok na tumataas mula sa Saki sa loob ng 3 oras na may maliliit na apoy na nanatili sa lugar ng depo. Isang ulat ng GUR sa kalaunan ay kinumpirma na nag-deploy ang Russia ng mga firefighting at technical units mula sa Sebastopol upang pamahalaan ang pinsala. Nang mag-umaga sa Crimea, tumataas pa rin ang usok mula sa Saki, isang malinaw na paalala na ang Ukraine, kahit na mas mahina sa armas, ay makakapagdulot ng mapangwasak na dagok. Ang Operasyon Night Strike ay hindi lamang isang tagumpay militar, kundi isang simbolo ng katatagan at talino ng Ukraine. Sa kadiliman, ang mga maliliit na drone ay nagtagumpay sa isang siksik na air defense network na natalo ang mga sistema na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at napatunayan na ang teknolohiya at determinasyon ay maaaring magbago ng takbo ng digmaan. Ang pag-atake ay nagpadala ng malakas na mensahe sa mga puwersa ng Russia. Walang target, gaano man kalakas ang fortifikasyon, ang ligtas mula sa teknolohikal at intelligence-driven na abot ng Ukraine.